TV Patrol. Balik sa mga balita sa 1TV Patrol. Kapitolyo mipasiugda sa pinakaunang Asenso Agriculture Summit. Gilawman nga mubunga og dugang kaayuhan sa programa sa lokal nga agrikultura ang labing unang Asenso Agriculture Summit sa Misamis Occidental nga inisyatiba ni Governor Henry Waminal. Itoyo ni Governor Henry Waminal nga maimbitar ang mga local chief executive uban ang mga municipal o city agriculture officer, mga representante sa mga association o farmers association uban pang grupo nga adunay concern sa agrikultura. Aron personal gayod madungog ang dugang panghangyo sa matag grupo o masayaran usab kini o masayaran usab kun unsa na ang kahimtang sa lokal nga produksyon sa dili lang sa bugas humay apan lakip na sa uban pang agricultural products. Gawas nga matubag sa gobernador ang mga nagkaniyang concern diha-diha usab mahatagan o kasulbaran sa regional level gumikan kay anaa si Department of Agriculture 10 Regional Director Jose Apollo Pacamalan. Partikular sa gipasalig sa Department of Agriculture ang pagtubag sa panginahanglanon sa laboratorio sa soil testing o ang dugang pagpalambo sa irigasyon o patubig nga gitubag usab sa mga representante sa NEA o National Irrigation Administration. Six major component that the provincial agriculture team and our team with 9 agencies at DE to work with. One, to prepare for the 2027 Agriculture and Fishery Investment and Development Plan. One, we are going to write the details of the agriculture production and development program per municipality. Atong nadungog, mulig-on na gyud. Sa una, medyo ang hilig nato pamutol sa atong kalubian. Tungod kay mas madali pa ang kwarta kaysa maghulat og saka sa kasa sa tulong kabulan, ubos pa ang presyo. Karon, we are inspired to do the planting tungod kay ang atong coconut industry gitagaan na sa pagtagal sa atong gobyerno under the stewardship of President Bongbong Marcos. Now here, ang atong regional manager sa PCA na sa akong gingon, bilib ko bilang wa gyud magluka. No, si Ma'am Ibig Watson sa PCA 10, kauban ko sa ang iyang mga typical staff. 1TV Patrol. City Economic Enterprise Office duda sa posibleng clandestine slaughterhouse. Ikadismaya sa City Economic Enterprise Management Office sa Dakbayan sa Usamis ang dili mayong dagan sa revenue collection sa slaughterhouse. Kini nga kahimtang gipadangat ni City Economic Enterprise Management Office Manager Jaime Tumada atol sa First Economic Enterprise Board Meeting Pebrero 11 sa Usamis City Council Session Hall. Sa pagsaulog sa Pasko sa miaging tuig ug sa pagsugad sa bagong tuig, December 31, 2025, kinahuman unta sa maong buhatan ang mas taas nga income sa slaughterhouse sa rason nga peak season kini sa mga meat vendor o meat shop nga magkinahanglan sa serbisyo apan pakyas ang baong panagna. Ilang gikatingala pagayo kung nganong daghang ming display o karning baboy partikular sa meat section sa public mall o sa meat shop gawa sa merkado nga o minus man kayo ang nagpaihaw sa slaughterhouse. Nagtahap ang buhatan nga adunay tagong ihawanan ang mga negosyante og karne bunga sa naobserbahan nga kahimtang sa merkado. Kung kini magpadayon og dili gilayon mahatagan og dakong pagtagad sa City Hall, siguradong dako kini og epekto sa tax collection nga angay unta mapadulong sa lokal nga panudlanan. Gumikan niini si Honorable Cecil Cu maoy Vice Chair sa Reconstruct nga City Economic Enterprise Board o mi preside sa First Economic Enterprise Board meeting mimando sa Association of Barangay Chairman pinagi ni Barangay Dimolona Kapitan Roberto Linsag nga board member sa Economic Enterprise na ipadangat ang maong concern sa liga
aron na matabangan ang City Economic Enterprise Management Office sa pagmonitor sa posibleng clandestine slaughterhouse. 1TV Patrol. Mga fish vendor nga mogamit og bakanting lugar sa wet section, paninglan og bayad. Anang detalye ni Johnny Tommy. Posibleng maningil na og bayad ang City Economic Enterprise Management Office sa mga fish vendor nga mogamit og bakanting lugar partikular sa wet section sa Usami City Public Mall. Kini ang namugnang desisyon sa mga board member sa Economic Enterprise Board human gipadangat ang problema sa face section sa Public Mall ni Economic Enterprise Manager Jaime Tumada. Gusto ni Manager Jaime Tumada, himuon na lang nga kapiterya o kananan ang mga bahin aron magamit og padayong mokita ang mga bahin sa face section. Apan misugyot usab si Honorable Daniel Lau ga mahimong dili na i-convert ang maong area isip kapiterya o karinderya sa rason ga bugasto na usab ang buhatan alang sa improvement nini. Apan mahimong panilngan ang mga negosyante nga bugamit nini isip butanganan sa ilang mga kahon o uban pang mga gamit. Dugang pa ni Tumada nga adunay mga stall sa face section ang nabakante. Gumikan kay adunay mga stall owner o renter ang miundang na sa pagnegosyo. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting. 1TV Patrol. Dugang pa sanay sa atong mga balita sa 1TV Patrol human lang sa mga buluhanong pahinungdan. 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol.